may na-discover kami na mura at maganda mo pupuntahan ngayong weekend. Tara, rides tayo. Oops, pero bago natin puntahan yan, una, magsimba muna tayo. Papunta nga pala kami ngayon dito sa may Batangas, dun sa sikat na Padre Pio Shrine. Around 4 a.m. nga pala nang umalis kami sa San Pedro. At 1 hour lang ay nakarating na kami dito sa may Batangas. Pagpasok nyo, may mga sasalubong na sa inyo dito. Maluwag naman ang parkingan dito kaya di na kayo mahihirapan. Lalo na kung nakamotor kayo. Dito na rin pala kami inabutan ng liwanag. Pagtapos ng misa ni Father, dumiretso naman kami sa sindihan ng kandila. Bali 3 motor lang pala kaming bumiyahe. O diba, yan tayo kasama sa plano. Pero pag oras na ng lakad, ang dami ng mga dahilan. Ganyan yan siya. Pero gets naman namin. Kasi hindi naman kami pare-pares ng schedule. Kaya kung sino yung available at nagkaiiyang bigla, aba, laban yan. Pagkatapos namin magsindi ng kandila, bumiyahin na rin kami agad pa nag-Carland. Mula dito sa Batangas, 1 hour away pa rin ang biyahe, papunta naman sa nag-Carland. Napakasarap talagang bumiyahe pag umaga, lalo na kung ganito yung madadaanan mo. Ang ganda-ganda, wala masyadong mga establishments. Namang makakapag-relax ka, malilimutan mo yung mga problema mo. Kaya minsan, maganda rin yung ganito Yung makapahinga naman yung isip at saka yung katawan natin sa trabaho. O diba, laban na laban kami kahit 3 lang kami. Talaga naman gala kung gala, ganun. Okay, nakarating na nga pala kami dito. Meron nga palang parkingan dito. 10 pesos lang ang bayad namin maghapon na yon. At 1 minute lakad lang, papunta naman dito sa may entrance. Kailangan naman natin magbayad ng 20 pesos para sa environmental fee. Dito na rin kayo magbabayad kapag gusto niyo sumakay ng balsa. Mas okay kung magbabalsa kayo kasi magagawa niyo yung mga water activities. Pero kung ang gusto niyo ay chill-chill lang at tayo niyong magbalsa, pwede rin naman. Pwede rin kayong mag-rent ng cottage dito habang nag-aantay sa balsa. At kung ayaw niyo naman, pwede rin naman kayong makiupo lang dyan sa may tent. Kumuha nga pala kami ng cottage worth 500 pesos lang para may paglagyan kami ng gamit at saka may pagkakain kami habang nag-aantay sa balsa. Ito na, sasakay na kami sa balsa. Ang pagkakatanda ko, ang bayad namin dito ay 1,200. Good for 6 packs na. Kasama na rin dito yung water activities at ang tour ni Kuya. Sulit na rin to. Sa murang halaga, magagawa mo na yung mga water activities na available dito. Dinala rin pala namin yung pagkain namin dito. Para habang bumabiyahe papunta sa pupuntahan namin, kakain kami dito. Kakaibang experience din, ang sarap sa pakiramdam. Huwag niyo nga para kalimutang magdala ng tinapay para sa fish feeding. Kasi kasama yun sa water activities. Makikita niyo marami talaga mga isda dito. At nakakatuwa kapag nalagis kayo ng pagkain, talagang naglalapitan sila. Andito na nga pala kami sa first stop. Dito meron namang magandang view. Akyat lang tayo ng konti. Matatanaw natin yung kabilang lake at saka mga bundok. Mag-ingat lang din tayo kasi medyo madulas yung daan, tsaka maputik. Pero okay lang, maigsi lang naman tong aakyatan. Tsaka bawing-bawi naman pag nakita na natin yung view. So, ito na yung view pag nakakit na tayo. Bali, sandali lang din pala kami dito. Nag-picture-picture lang kami at bumaba na rin kami para naman dun sa susunod na activity. Bali, sumakay nga pala kami ng balsa para makapunta naman dito sa swing diving. Ayan, magduduyan ka lang dyan. Tapos, tatalon ka. Akala mo ganyan-ganyan lang yan, pero pag nandyan ka na, nakakatakot na rin. Pero dahil nandyan na tayo, syempre, susubukan natin yan. Kailangan bago ka tumalon, makabuelo ka ng maganda para maayos yung pagtalon mo. At pagka nandun ka na sa may bandang taas, tsaka ka tatalon para hindi ka mabitin. Eto yung last step natin. Ito talagang nakakatakot to. Meron namang mga level dyan. Level 1, 2, 3, and 4. Kung ano lang yung kaya mo.
dun ka lang tumalon. At kung tatanungin niyo kami kung babalik pa ba kami dito, ang sagot namin ay oo, babalikan pa namin 'to. Sa susunod na punta namin, ita-try naman naming mag-camping. At kung tatanungin niyo kami kung magkano ang kailangang budget dito, ito na ang lahat-lahat na nagastos namin. Pero bukod pa dito yung panggas at ang pagkain ha. Ano pang inaantay niyo? Kulayan niyo na, matagal niyo ng ginrowing. Puntahan niyo na ang Yambo Lake. Dito lang yan sa Nagcarlan, Laguna.